Una sa lahat, Mike, I would like to congratulate you. Wow, Kasi salamat. meron ka na namang bagong award. Recently lang, di ba? Last 2 days. Ayun na nga, nakita ko. So congratulations. Ano nga ulit yun? It's a competition ng CAS Art Qatar. It's a art supply. Okay. It's their, I don't know how, it's their anniversary. I see, okay. And you've won a lot of competitions dito sa Qatar, di ba? Yes. So kasama na dyan, ako din, I have the privilege of wearing some of your creations, of course, in your collaboration, with with Mon Sarmiento. You've created clothes na art pieces. Ikaw pinipintahan mo yung mga damit. Yes. And I was able to wear one of them nung Philippine Independence Day. I think, And then sumunod yes. yung competition. I think pangatlong Pangatlo na beses ba? na dinamit. Pangalawa lang. Pangalawa. Oo, yung sa QIAF. Independence Day and QIAF. Which is the Qatar International National Art Arts Festival. And you also won, both of you and Mon. Yes. So talagang sobrang privileged ako that I get to, be part of it. Yeah. And yung Sinag Digital Media naman is very honored and very thankful sa binigay mo din na talento dito sa loob ng studios, sa Sinag Studios, dahil yung mga artwork natin, yung cube artwork natin dyan sa may reception area, and itong ating Tree of Lights na nandito sa loob ng main studio natin ay gawa, of course, walang iba, kundi si Michael Conjusta. Siyempre, para sa mga friendship, support. So it just shows that you have this heart na talagang gusto makatulong sa mga taong kaklose mo, whether that's us as your friends, and even in your family. Kasi di ba, you're also the breadwinner of your family. Since when did you start becoming a breadwinner? Simula nag-abroad ako. Simula nag-abroad. Or kahit nung nasa Philippines. Kasi may nakita din ako a few days ago. May throwback ka din. You were working in a fast food fast chain food in the Philippines. Yes. Pero that time, pang sarili ko na yon. Pero hindi na ako humingi sa mother ko ng baon. Hingi minsan pag wala pang sahod, kailangan humingi. So kung nag-aaral ka, tapos yung allowance mo, kailangan ikaw mag-earn. Working student ako. So ang nauna ang work ko, then ang pasok ko sa school is panggabi. 5 to 9. Okay. So, ganun. Everyday yun, ganun. Until eventually you decided you wanted to provide more for your family? Kailangan eh. Hindi sa So, pero... nung pagkatapos mag-aaral? Oo, I need to support. Siyempre para sa kanila kasi wala namang ibang ding mag-support. So, Anong year ka nag-start na mag-abroad? Tagal na. Matagal. Ayaw sabihin yung Half my life. Okay lang naman. Okay if you don't want to disclose it. 98, nandito na ako sa Qatar. 1998, you're in Qatar. 1998. Ay, alam mo ba? Wait lang. First time ko makapunta sa Qatar, 1998. Magkasunuran tayo. Pero bumibisita lang ako na bisita ka lang. Oo. So, you went here 1998? 1998 na hindi naman ding inaasahan na matanggap. Actually, hindi naman talaga ako yung nag-apply for abroad. That time, I'm still studying as third year architectural. Then, yung kapitbahay namin, lumapit sa bahay, Mike, kasi hindi siya natanggap. I'm applying for ganyan-ganyan. Baka gusto mong ikaw ang mag-apply. Sabi ko, nag-aaral pa ako, try mo lang din. Then, isa ako sa nag-apply, I think nasa 1,000 applicants yun eh. Pinag-trade test kami sa mismo sa agency na. Okay. Nagbigay ng exam yung French employer ko umuwi ng Pilipinas. Okay. So ang exam niya is kakaiba rin, on the spot drawing. Meron siyang design na kasing laki lang ng text, enlarge mo sa bond paper. Okay. So lahat kami ginawa. Ayun ang ginawa namin. So luckily, isa ako sa 3 napili. Okay. So ano yung pinaka-first job mo? 1998 sa Qatar? Sa interior decoration ako. Sa interior kami decoration. gumagawa ng mga palace, mga ganyan, check house, mga local cutlery house, and mga trabaho namin. Ano yung adjustment period pagdating mo dito? Kasi during that time, wala pa halos mga bills, wala pa masyadong pasyalan, di ba? Tapos napakabata ko pa yun. Hindi ko alam yung gagawin. Unang salto ko, hindi ko alam gagawin ko eh. Tapos sabi lang pero marunong na ako mag-drawing. Hindi ko lang alam yung interior painting. Kasi wala naman tayong ganun sa Pilipinas. Yung magdodrawing ka sa mga pader, gagawin mong ulap yung mga kisame nila, ganun yung mga design sa palas. Usang-uso yun, tapos mag-gold lip ka ng mga framing sa wall.
So pag unang salta ko, unang work ko, paano ko gagawin to? Wala akong idea sa ganito kasi wala namang ganung trabaho sa Pilipinas. So, pinagbigyan ako ng mga kasama ko, manood ka lang muna. So, mga 2 to 3 days ako nanonood lang kung anong ginagawa. Parang tambay lang muna ako sa workshop namin. Tapos ayun, natuto na ako. Then, ang ginawa nila para unti-unti ko matutunan yung trabaho is nag-part kami ng work. Okay. Kung ang gawa namin is ornamental design, puro bulaklak na mabusisi, sa'yo muna yung dahon. Lahat ng dahon ikaw ang gagawa, lahat ng bulaklak siyang gagawa, ganun. So, para uniform yung trabaho namin. Yeah. Hindi makita ng kliyente na bakit iba yung bulaklak dito, iba yung bulaklak dito. So, ganun. Hanggang sa natuto na ako, then, kada gawa, tinatandaan ko talaga yung mga project namin. Okay. As in, tinatandaan ko talaga. Kung Okay. paano ang stroke, Kung paano ginawa. Paano ginawa. Kung paano i-execute yung lahat ng mga lahat detalye yun, na lahat. naiisip, ano? Tapos, meron pa yung pag gumagawa kami sa ibang bahay ng Qatari, syempre iba-ibang design, tinatandaan ko yan. Hindi pa usang mobile noon, wala pa. As in, tatandaan mo lang paano ginawa. Oo nga, 1998, no? Wala pa. Parang ano pa lang, ano bang cellphone? 5110. 5110 pa. So, wala pang camera. So, kayo, So lahat tinatandaan ko yan, mga stroke, pati kulay, pag-mix ng kulay. Kasi hindi ako marunong noon. Dito na lang ako natuto lahat. okay. Kasi kada gawa ng bahay, imagine mo, habulin mo yung mga kulay, lalo na yung mga pader, pag na-damage, yung mga marble design, habulin mo talaga yun. Kung anong kulay yun, dapat makuha mo. Kasi ang local dito, lalo na babae, stricto sila sa kulay. I see. Konting difference lang, aayawan ka nila. Ayawan na. So, talagang makikita yung determination mo na talagang Kailangan. mapagbuti din kung ano yung Oo. pinasok mong trabaho. And at the same time, malaman talaga kung paano gawin ang lahat ng dapat gawin. At nag-enjoy naman talaga ako. Kasi itong passion ko talaga eh. And it paid forward, I mean, it bear fruit later on kasi that's also one of the things that you have established in Qatar. Yeah. Nagkaroon ka ng negosyo related dyan, di ba? So after nung Yeah. nung sa sponsor ko dati na French, employer ko, Bumuo ka na ng sayo. bumuo ako kasi tumatak sa akin yung kasi sa company namin, parang halos lahat kami din gumagawa. Pasa lang siya gawin niyo to, pero hindi siya nagtuturo kung anong gagawin namin. Mike, I want you to copy this marble. So kami naman, sasample muna kami sa marble hanggang bago namin i-execute sa pader. So doon pa lang sabi ko, parang kaya ko to. Kung siya nga, wala naman siyang ginagawa, hindi niya kami tinuruan kung paano gawin ng bulaklak, ang mag-marble. So kaya kong gawin to hanggang sa, nung bumalik ako, bakasyon, bumalik dito. Anong year to? Nung nagbuo ka ng sarili mo ng negosyo? 94? 94? 2004? 2004. 2004. Yeah, 2004. Start na yon. Okay. So, happy naman ako sa company kasi tumagal din siya ng 4 years. 4 years, okay. So, So may from mga- 2004 hanggang 2008, Yes. what happened? Why it stopped in 2008? Medyo nagka-problema sa sponsor, financial. So, I decided na umalis na sa kanya at maghanap ng Okay. new sponsor. Okay. So, big problem. Ayun siguro yung pinaka-lowest sa problem. Down talaga ako that time. Na halos yung mga tao ko, lahat ng tao kasi Pilipino. So, in 4 years, nakakatawa kasi nakilala din ako dito ng mga lokal. Yeah. Kasi ang akala nila, ang pangalan kasi ng dati kong company is pintura. They think na yung pintura is Italian paint. Alam mo Okay. naman sila, pag alam nila, ay Italian, dyan tayo malakas ang business noon kasi pabum pa lang ang Qatar, so maraming Exactly. construction na ginagawa. As in, super lakas. 2004, that was before the Asian Games. Asian 2006. Oo. And after that, talagang hype na hype, Hype ang na hype no? talaga ang Qatar, ang daming projects. Most of na kliyente ko, mga shek-sheka, yung mga bigating tao dito sa Qatar. So sadly, yan nagka-problema nga. So How did you handle that? Nung 2008 na, okay, we have this particular problem sa kumpanya natin. Anong gagawin natin? Or ikaw, ano yung iniisip mo as a breadwinner of your family? And at the same time, meron ka ding mga tao na hinahandle na mga breadwinner din most likely iba doon. Yeah. Isa sa mga malaking problema ko talaga. Kasi as in totally stop biglaan na kung saan may mga expenses pa sa company, pasahod sa tao. So lahat yung provide ko. As in headache yun.
dumaan ako sa think na yun, nangutang pa ako para Mhm. masuportahan ng lahat, mabigay lahat. Mhm. Then I talked to my sponsor na kung pwede i-release na sila kaysa tikitan pa kasi another gastos na naman yun. Okay. So, good thing, na-release sila lahat. Ngayon na yung magaganda na yung mga trabaho nila sa Qatar, nandito pa yung iba. Okay. So, ako naman, continue pa rin ako. So, paano ka nagpapadala sa Pilipinas? That time stop. Okay. They know naman na nagka-problema ako. Hindi ako nagsisinungaling sa kanila. Mhm. May problema, may ganyan. So, wala muna. Pati yung pag-uwi, medyo matagal na Pero ako parang ang umuwi. bigat nun. Kasi di ba, the very main reason kung bakit ka umalis sa Pilipinas is so that mabigyan mo sila ng Yeah. maganda mawa, makapagpadala ka. Yeah, pero they understand monthly. naman. Mhm. They understand naman. Kasi Kasi them, but you as a No. as an individual, mismong parang- sinasabi nila, supportive na sila eh. Lalo yung mother ko. No, Mike, unahin mo muna sarili mo dyan. Okay. Kasi kami dito sa Pilipinas, may malalapitan kaming kamag-anak. Mhm. Ako, wala talaga. Mhm. Pero that time, good thing na marami akong grupo dito sa Qatar. I see, okay. So, lahat yon para ma-provide ko lahat ng utang talaga ako. Alam mo yun na mabigay ko yung dapat na mabigay sa mga sahod nila, mabayaran yung opisina, yung renta ng... medyo malaki din kasi yung office namin. so, So, kumbaga ako lang humahawak noon. Then, lahat. In 4 years, office, trabaho pa rin ako. Okay. Kasi most of my client, ako pa rin yung gusto nila mag-design eh. So, i-design ko na siya, then bahala na yung tao mag-continue, pero final ako pa rin. Mhm. Kasi alam mo yung trust ng lokal dito, ayaw nila Yeah. basta-basta ibinibigay sa iba. Mhm. So, ayun, office, ganun ako, salitan ako. Ako pa rin Right. mahawak sa office. Pag walang kliyente, pupunta ako sa Oh, site. sobrang busy-busy, ano? Ganun Sobrang talaga. busy. Actually, pag nagninegosyo, Hindi lang isang project talagang gawa namin. Kasi kailangan ko makakota eh. mhm. So, siguro 2 projects in one day. Mhm. Araw-araw yun. So, pupunta ka sa isang site, pupunta ka sa kabilang Yeah. site para lang mapuno mo yung project na Yeah. yun. Ganun talaga, Ganun busy-busy. kahirap, busy Kapag, talaga. lalo na kapag ikaw ang business owner, tapos hands-on ka, di ba? Oo, lahat. So, nung natigil yung pagka-busy, 2008, nawala na si business, how did you move forward from that? Actually, continue pa rin ako, pero dumating na medyo na-depressed din ako. Sobrang depressed. Grabe. Tapos, that time gumagawa ko sa sponsor ko ngayon, bahay ng sponsor ko ngayon. Nilapitan ko sila, Madam, maybe kausap ko yung kapatid ng sponsor. Yeah. Maybe you need people, gusto niya akong i-hire. Tapos narinig ng nanay niya, talk to Muhammad. Yeah. That time, Okay. sponsor ko wala dito sa Qatar, nasa ibang bansa. Okay. Kasi may mga business doon. Tawag, okay Mike, I will get you. Kaso kabado na kasi super paso na yung visa ko. Mhm. Alam mo yun na ilang beses na ako nahuhuli sa labas. Sabi ko, may grace period pa na 3 months, I think. Yeah. Mhm. Tapos pagdating niya, yun, kinausap ko. Sobrang bait niya, nagbigay siya ng pera. Okay. Give it to your sponsor, pay everything before you transfer to me. I guess ganun talaga, no? Kasi katulad ng binabanggit Tapos, mo, na yung mga taong nawalan ng trabaho dun sa kumpanya mo, nung nawalan sila ng work, binibigyan mo sila. Dapat, So ngayon, nung Kailangan ikaw na sumahod yung sila. nangangailangan talaga din, meron din talagang May pinapadala sa atin, may ano, mga para... dumarating kagad Oo. na, yung may sagot kagad sa problema. Alam mo yun na, Mhm. laging ganun ako. Pag may Mhm. mga problema, laging dumarating talaga. Mhm. So, continue. Ayun na nga, umokay na si sponsor, nabayaran ko lahat. Mhm. Pati yung lumakang sponsor, nakita nyo kasi ano ako lilipat. Pero hindi pa rin ako nilipat. Ayun ang struggle ko eh. Yung nabayaran mo na siya. Yeah. Kasi malaking pera din yun eh. Mhm. So, mga nasa 30, alam mo yung bigay niya. Bayaran mo na lahat, nabayaran si sponsor. Pero hindi pa rin ako na-release. 1 Okay. year pa ako nagstay sa old sponsor. Okay. So, syempre, parang ang hirap noon. Pero yung mga tao na-release na, ako na lang ang hindi pa pwedeng ilipat. Mhm. Siguro, alam mo yung, nag-aano pa siya sa sarili, baka may utang pa to, baka balikan si ganyan, si Mike. So, pinaligpas mo na 1 taon. Wala naman, okay naman. Pero sa 1 taon yun, nagtrabaho ko mag-isa. Mhm. So, I work alone, na walang tao. Okay. Kinontinue ko yung trabaho ko, nagdi-design ako ng bahay, nagpe-painting ako sa mga bahay-bahay. Siguro kung dati twice a day ako nag-work, ginawa kong once a day, 3 project, hindi lang 2. Wow. So Wow. umaga, tanghali, gabi ang gawa ko.
Grabe. Grabe yun. Paano mo na-handle? Kasi, kailangan ko magtrabaho ng ganun para naman yung mga inutangan ko, mabayaran ko isa-isa. Sinusulat ko yun. Yung iba naman hindi nagmamadali. So yung mga medyo alam kong kailangan din nila, kasi lahat naman tayo dito sa abroad may problema, may nagsusupport sa pamilya. Ini-isa-isa kong bayaran yung kada sahod. So hanggang na-survive ko siya lahat ng 1 taon, nabayaran ko lahat. Then sakto din na inalaw na ako ng sponsor ko na lumipat. Makalipat. So ayun, 1 year yung journey na ganon. Ano nangyari after that 1 year? Okay naman sa paglipat ko sa new sponsor na nilapitan ko, inawakan niya na ako. Then, nag-open ulit kami na another company. Okay. Na Old City Decoration naman. Okay. So, okay naman. Anong nature na tong company na to? Katulad pa rin ng dati? Katulad ng dati. Kasi alam mo Okay. yung sponsor ko yun. Kasi sa amin nagpapagawa yung sponsor ko ngayon sa French company nagpapagawa ng bahay niya. So, alam ko na yung bahay niya, alam ko na yung gusto niya. Hanggang nag-decide siya, Mike, make your own company, ganyan. Sinubukan ko ulit. Kinaya naman, tapos nag-hire ako ng tao sa Pilipinas, kumuha ulit ako ng mga tao. Okay. Pero that time, anong year ba yun? Medyo, after 2 years, nag-run ng company in 2 years, then nanggaling na mismo sa sponsor na i-stop na yung company. Kasi, nakakatubo siya na wala ng project. At nararamdaman ko rin naman na madalang na ang project sa Qatar. Okay. As in, wala na. So, kumbaga kumukonte yung kumukonte na yung project. Tapos, syempre, patuloy ka nagbabayad ng tao mo, ng expenses mo sa company. So, I decided na, sige sir, okay, walang problema. Tapos sabi niya, no problem naman. Kasi you're free. So, medyo pumalakpak yung tenga ko doon. Wala na akong mabayaran na tao, wala na akong problemahan na project. Alam mo yun na, malaya pa ako. Taka, mismo nanggaling sa sponsor ko, Your Free Mike. So, hanggang ngayon, doon pa rin sa pang ilang years na ba ako? Pang 16 years. Oh, wow. Tagal na. So, matagal na ako sa kanya. Pero, curious lang ako kasi syempre, pangalawang negosyo mo yun. May mga tao ulit na nagtatrabaho doon, nawala ulit yung, kumbaga, history repeats itself. Parang ganun na nangyari. Naulit, no? Pero mas maganda naman yung pagkakahiwalay namin yun. Okay. Talagang closing talaga. Na hindi gaya na dati na iniwan kami sa area na halos shoulder ko lahat. Oo, at yun yung nabaon ka kasi sa utang. Oo, yun. So, itong sa pangalawa, hindi okay naman. Everything went okay. Ayan, napauwi sila na maayos. Okay. Okay naman. Tapos ako, continue na nagtatrabaho until now, as a freelance. Kumbaga, commissioned work from different clients ang meron ka. Yun. So, continue pa rin naman ako. At good thing, hindi kasi humingi yung sponsor ko kahit ni 1 real. Sobrang bait. Pero syempre, yung trabaho na yan, na nagpipinta-pinta ka sa bahay or kung saan man, ay, ano ba, okay siya nung time na pre-pandemic. But pandemic happened in 2020. So doon ako medyo na-curious kasi lahat ng mga tao nagkukulong sa bahay. So hindi magpapapasok na kahit sino para magpinta. So what did you do during the pandemic time? Pangalawa yan naging problema ng sarili ko. Actually, hindi naman sa akin sa lahat. No? Medyo naiiyak ako kasi feel ko talaga yung pandemic. In 2 years na walang project, imagine 2 years. Everyday ka nagbabayad ng bahay. Alam mo yun, grabe. Sorry It's okay. Hindi, lahat tayo nakaranas ng ganyan. Oo. As in, imagine, 2 years, hindi mo alam kung saan kukunin yung pera ng pambayad ng bahay, madala sa Pilipinas. Actually, that time nakaset ako umuwi. Kasi 80th birthday ng mother ko. So, na-cancel yun. Then, video call na lang, celebrate yun dyan kung saan. So, ayun nga, ayun ang pinakamahirap sa akin kasi zero talaga. Pero, how did you survive? Ayun, itong maganda, thank you Lord. Yung alam mo kada may problema, doon may dumarating na solusyon talaga. So, ano mo yung, wala akong ginagawa sa bahay eh. Active ako mag-painting, then until may mga social media contest, mga government contest, sumasali ako. And good thing na nanalo ko. Ako ang nagpa-first place, na kung saan nagagamit ko siya sa pang-everyday ko. Yeah. Ayun maganda eh. Talagang, tas may mga ibang friends nagbibigay, yun. Tandang-tanda ko sila.
nakala nila okay, pero Meron bang nandito sa loob ng studio? marami. ano? Oo. So, ayun ang, basta nakakatuwa na kahit papaano nandyan sila, alam nila. Tapos, yung contest nga, pero bago ang pandemic kasi may contest akong sinalihan eh. Siguro months lang pagitan. Medyo malaki kasi yung premyo. Ayun talagang best ano ko talaga na ginamit kong... Anong contest dito? Yung first time kong sumali sa sand art competition. Sand so gumawa art. kami ng sand art sa So silang. ibang-iba ito sa ginagawa mo dati? Kasi Iba. dati painting, di ba? Ibang-iba at first time kong gumawa ng sand sculpture. Oh, okay. Tapos, ako pa ang nanalo. Imagine ang kalaban ko iba-ibang bansa. Yung iba galing pang Kuwait pumunta lang dito. Kuwait, Oman. Tapos, nakakatuwa kasi ako yung nanalo. Tapos, hindi ko pa ina-expect na yung premyo ko tumaas. From ganitong amount, naging doble. Okay. Kahit yung mga contestant, nagulat. Bakit ganyan yung premyo? Eh, ang naka-announce is 10,000 lang. Pero yung awards night, dumating kasi yung ministry, naging 25. Wow. So yung mga umatras, kasi that time umuulan talaga, challenge yung trabahong yon. 1 week na gawaan yun, na umuulan na kung saan, everyday kami gumagawa at gagawin ulit namin kasi gumubuho eh. Oo. Yung may mga iba na nag-walk out na, hindi na tumuloy. Kasi ang hirap nga Ang naman. hirap. Ganun. Lahat ng ginagawa mo, nagumuguho. Pero hindi nila naaalam na everyday pala, chine-check yung gawa nyo. I see. Kahit gumuhuman yan o okay, naka-record. Until yung final awarding, nagulat sila, ang premyo ganito kalaki. Pero ang ganda nung ang ganda nung story na gumuguho, pero binubuo mo Kailang ulit. buuin. Oo. Kasi Talagang parang ganun challenge yung talaga naging, eh. kasi parang Challenge. naging ganun yung journey mo all throughout from 2008 na nag-fail si business and then late, a few years later, may nag-discontinue na naman and then pandemic happened. Pandemic, tapos bukod pa dyan, may sumabay pa yung friend ko na pauwi ng Pinas. So, cargo ko yung kasi akong kumuha sa kanya. Okay. So, lahat na dalaw ka rito, padala ka ng ganyan, ganito. Until yung mga gamit niya, kailangan mo rin ipadala. Eh, di ba rin talaga nagawa ng pandemic sa atin? No? Kasi yung mga bagay na hindi natin ginagawa, talagang ginawa natin just to be able to survive. Ang question ko lang kasi is, nung time na yun, sinasabi mo kanina na ang gusto mo makasama yung mother mo who's turning 80 years old during that year. That year. Oo. Kaso nga, dahil nga may pandemic, hindi ka natuloy umuwi. And you've been looking forward to that kasi matagal ka lang hindi nakakauwi sa Pilipinas. At how many years have you not been able ngayon, siguro 16 years. 16 years of not Tagal-tagal being na. able to go back home. Pero nung umokay naman yung trabaho ko after no problem, nag-decide din talaga ako na hindi umuwi. Okay. Decision ko na. Personal decision ko yun na hindi umuwi. Siyempre, kasi wala namang ibang aasahan sa Pilipinas. Alam mo, isip ko, uwi ako, wala din naman ako gagawin. I-stay ko na lang dito, itrabaho ko. Good thing may may video call, lagi kayo nakapag-usap. Pero decision ko talaga na hindi umuwi. Kasi nga, gusto ko makapag-ipon pa more para sa bahay, alam mo yun, kasi wala nang ibang aasahan. Mapagawa ang bahay namin. Sinong pinibigyan mo ng, kanino ka nagpa-provide apart from your mom? As in, sa lahat, sa buong family? Pag kailangan lang nila. Okay. Kasi hindi naman sila humingi pag hindi kailangan. Okay. Ayun ang isa sa para maging strong ka na ayaw mo rin na maging depressed ka rito. Alam nila yan. Lagi ko sinasabi, ayoko ng balita ng problema. Kung hindi naman talaga problema. Kung away-away nyo lang yan, huwag nyo na sabihin sa akin. Ganun na, ganun mga simple-simpleng tampuhan ng mga pamilya. Kaya alam nila yan. Kasi hindi din sila humingi pag hindi talaga kailangan. Eh, nagpo-provide naman, bibigay naman din ako. Okay. So, wala din naman kasi silang aasahan dahil most of them, lalo yung mga lalaki diabetic lahi namin. Ganun talaga tayong mga OFW, I guess, na parang kahit na may mga struggles na pinagdadaanan, talagang we know how to thrive in very challenging situations. And katulad nga nung nangyari sa'yo over the pandemic, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng panggastos araw-araw. Wala. So sumali ka sa mga contest kahit sandcastle art making yan, na wala kang experience sa ginawa mo. But at the same time, bukod sa pagpipinta,
At paggawa ng sandcastle, naging mural artist ka na din. So paano ka naging mural artist? Kasi ito yung nakilala ka not only here in Qatar, but even in other countries. Kasi during the FIFA World Cup, ini-interview ka ng mga journalists dahil ang dami mong pinipintang mga paintings sa iba't ibang stadium. So, kailan nagsimula yun? Nag-start yan nung join na ako ng mga art festival dito sa Qatar. Okay. Pwede bang banggitin? Oh, yeah, of course. By the way, hi to Miss Rashmi Ergawal, our head ng Qatar International Art Festival dito sa Qatar. So 6 years na nila, so 6 years na rin ako sumasali doon. Consistent talaga. Consistent. Kasi ilan lang din naman ang sumasaling Pilipino doon. Usually, 4 kami, 3. Last year, ilan lang kami, 3. So, good thing na nung jumoin ako niya ng QIAF, Qatar International Art Festival, parang nag-open ng door sa akin eh. Okay. At first, wala muna. Yung second na join ko, parang doon na lahat eh. Na-meet ko yung director ng Ministry of Culture, until nakita niya yung mga gawa ko. Mga visual art, kasi in-exhibit namin yan. Until na, nagulat na lang ako. I want to see you next week. In-schedule niya ako sa office niya. Anong sinabi niya nung nagkita kayo sa office niya? Hindi. Kasi ewan ko kung, alam nila kung bakit. Parang, nakakagulat lang, kilala nila ako, kahit first time po lang silang ma-meet. So, punta ako sa office, sabi niya, Mike, we know you. We know your sponsor, everything. So, nagulat ako, paano nalaman? Ang trabaho mo is ganito, ganyan-ganyan. So, matagal ka na nag-work dito sa Qatar. That time is more than, parang 22 years, ganyan. Alam namin na ilang taon ka na dito. Tapos, pinaganda mo yung bahay ng mga fellow Qataris, ganyan. Ikaw nagdi-design sa bahay nila. Oh, wow. Naaalala nila. Ang more than 10 years ago mo nang ginagawa. Oo. So, hindi ko alam paano nila nalaman. Tapos, gusto namin kunin kaso hindi pwede dahil you're under sponsor at kilala namin yung sponsor mo. Pati sponsor ko kilala nila kasi kilala din naman kasi yung sponsor ko talaga. Tapos, ang sabi nga nila, dahil sa tagal mo, wala kaming pwedeng i-offer sa'yo na kasi wala namang citizenship dito sa Qatar. Anything happen to you, kami na bahala. So, kung ano man yon, inshallah, nothing happen to you. Pero, parang security na rin na, di ba? Sa parents ko, sa kung anong mangyari sa akin. May ganun silang kami nang bahala. So, ano ba insurance ba yan? Hindi ko alam, hindi ko na-clear. It's actually good to know na nare-recognize yung talent natin. Yes. Tapos, then after nyon, sunod-sunod na. Nagugulat na lang ako may tumatawag sa akin, Mike, you need to work, ganyan-ganyan. Kailangan mural sa Arab Cup. Iba-ibang cup na nga eh. Kulang na lang noodles cup. Arab Cup, French Cup, Asian Cup. Pero FIFA World Cup talaga ang the biggest well, that's thing. The biggest. That's the biggest talaga na kung saan everyday ako nag-work in 21 days, 21 paintings also na kasing laki na. So basically, ano ginagawa mo ng FIFA? I'll do mural. Na on-the-spot murals. Kasi wala naman live painting sa 4x4 na canvas. 4 meters or 4 feet? 4 meters. 4 meters by 4 meters na canvas na everyday kung gagawin yun at iba-iba ang tema. So on the spot yun, wala silang binibigay na idea sa'yo. Ang bibigay lang sa'yo, inform ka lang, Mike, ang maglalaban ngayon, for example, Japan and Qatar. So I need to think something from Japan and Qatar. Okay. So gagawa ka na ng mural mo. Mural na, parang graffiti mural style nga. Iba-iba, halo-halo. And that's part of the entertainment that they provide para sa mga taong pumupunta doon, nakakapanood sila. So I have 4 hours only to make that. Kasi prior to the game, so advance kang gagawa 4 hours. So yung lahat ng taong papunta sa stadium, ikaw ang makikita. So lahat yon kung makikita niyo yung mga video ko sa Instagram, lahat yon nag-i-stop, nagpapa-picture. Kahit hindi pa tapos, nagpapa-picture na sila. Na kung saan nakakagulat, nakakaloka kasi, hindi ka pa tapos, nagpapa-picture. Sabi ko, paano ko makakatapos nito? Ang hirap silang istorbohin. So, kaya the next time, kinausap ko na yung
organizer na maglagay sila ng barricade para at least magpa-picture sila, continuous pa rin ang gawa ko. Tsaka may deadline ka. May Dapat deadline bago ako, 4 mag-start hours dapat bago mag-start yung match, tapos ka total na. finish ang canvas. Oo. Imagine 4 hours lang, ang hirap. Tapos, ang mahirap pa yun kasi nag-iisip ka, hindi mo alam kung ilalagay mong design na related sa match. So, ayun. Pero that's also one of the things na, kumbaga, nakilala ka? Not only in Qatar, but also in other countries. Kasi may mga dyaryo, lumabas ang mukha mo. Yeah. There were interviews in other languages. Al Jazeera News, Turkish News, may Indonesia pa. Iba-iba. May Colombia, live interview. Actually, parang yung nga nakita ko, parang Hispanic channel yung ano. Oo, iba-iba yung... Kumbaga, nag-shine din ng husto. Super. And apart from that, you've also had some works, even in some government institutions, including Yes. our Philippine Embassy. Yes, I do some painting, design in the embassy. Then recently lang, nagpagawa ulit sila ng replica nung una kong ginawa. Kasi nirigalo nung bagong ambassador sa Ministry of Foreign Affairs nung minute niya sila. So you have 3 paintings doon, ano? 3 paintings. And then also One in the MOPA. calendar din ba? Tama ba? Ahead from that, yung calendar muna sa DFA, Department of Foreign I see, Affairs, sa okay. Pilipinas naman yun. Yeah. See, you've been So, recognized by a lot of institutions, government sa institutions, by homes here in Qatar. Yeah. How do you feel now? Paano mo nakikita yung journey mo na yon na nag-iba yung transition? Kumbaga, iba-iba yung nangyari. Kumbaga, yes, it's in the field of artistic pursuits, but at the same time, kumbaga, iba eh. Iba yung sand art, iba yung painting, Yes. sa pader, iba yung sa That's why bahay. I always thank God kasi yung mga talent na binibigay niya sa akin kasi hindi ko rin naman alam na mag-shift ako from interior to muralist. Na kung saan, after nung people talagang full pack talaga ang trabaho dahil hindi lang sa government, kahit yung mga restaurant dito. Restaurant, hotels, nagagawa din ako ng murals nila, nagde-design na rin ako ng mga restaurants. So, ewan ko, basta kahit ako nagagulat din na yung transition, biglang Kumbaga, depende Na-shock siguro din sa ako. pangangailangan, ano? Pero hindi rin kasi dahil I enjoy siguro at gusto ko talaga itong ginagawa ko. I enjoy para lang ako naglalaro. Pero sa ngayon, sa stage ng buhay mo, especially you are now known as a muralist, how do you see yourself in the next years to come? Siguro artist pa rin talaga. Artist pa din. Artist pa rin. At siguro stay here sa Qatar. May mga offer abroad, kaso mas pinili ko ang Qatar. Kasi kumbaga gamay ko na Qatar eh. This is a second home for you. Really second home. Alam ko na yung kilos, alam ko na how to deal with them sa mga locals. Kasi yung ibang nagbibusiness, alam nila kung gaano kahirap makipag-deal sa locals. So kumbaga nakuha ko na yung mga loob nila at they know me at good thing kasi, ang maganda kasi sa kanila, once na maganda ang trabaho mo, referral comes. Kapatid, kamag-anak, kaibigan, dadagsa kaya. Isa lang ang gawan mo na maganda, lahat yan sa'yo. Kaya ayun din mga sa iba ng artist na, lalo abroad, always give their best. Kasi kahit maliit man yan yung project ng malaki, talagang pag nagandahan sila, babalik at babalik sila. Hindi mo na kailangang mag-advertise. Ako hindi na ako nag-advertise. Minsan inaayawan ko na nga. Oo, kasi ngayon sila na yung lumalapit sa'yo. Dahil schedule din minsan. Pero nagbibigay ka ng advice ngayon for the artists na, kumbaga, to continue kung ano yung ginagawa nila at pagbutihin nila ng gusto. Yes, Pero at continue the same lang. time, what we've seen in you is how you overcame yung mga challenges na kinaharap mo. So, for those people who might be in a situation na tipong kunyari magsasara yung negosyo o di kaya hindi ko alam ngayon kung saan nakukuha ng pera, naranasan mo ng pandemic, what is your message to these people? So, siguro ang message ko lang, yung study, siguro na-study na nila yan bago sila mag-open ng business. Siguro is kilalanin yung magiging kapartner. Kasi yung iba, at first, okay yung kapartner mo eh.
Pero once na kapag kumikita ka na, nagbabago yung mga yan. So, pwedeng Yeah. hatakin sa'yo kung nakita nilang lumalago. So, ayun siguro kilalanin yung maging partner. Tapos, patient siguro na hindi naman basta-basta magbo-boom ang business eh. Dahan-dahan lang. Make marketings para mas lalong makilala, especially ngayon sa social media na. Post ka lang ng post, then siguro ayun lang, para lang magstay ng matagal. At wag basta-basta bibigay kagad na, alam mo yun, mawalan ng pag-asa na medyo humihina kami. Ganun. Umabot ka ba sa ganung point? Tinawawalan ka na talaga ng pag-asa? Meron yung sa first company nga nung kinuha, syempre, alam mo yung binild up ko yun, pinaganda ko yung opisina, tas big suddenly, wala na. Alam mo yun, nakakapanghinayang, pero masaya na rin kasi... Ba't parang biglang namasa yung mata mo nung sinabi mo yun? Syempre, nakakapanghinayang, alam mo yun, you give... Kaya nandun pa din ba yung... Kasi kaya ko siya natanong kasi is there still some sort of... panghinayang. Siyempre, nandoon pa rin eh. Okay. Nandoon pa rin. Yung binigay mo yung best mo, halos, alam mo, trabaho, bahay. Wala, hindi ka na makapagala para lang doon. Tapos biglang suddenly, nawala na lang. Tapos, nakakaano din sa ibang tauhan mo na kung saan nakakahiya para sa akin, abihan. Kinuha ko sila, tapos hindi naman nag-continue. Yeah. Pero good thing na rin nangyari kasi napaganda yung mga trabaho nila ngayon. Yeah. Ako, medyo umoki din ako, naging malaya ako, I enjoy my life now. So, wala nang pressure sa sponsor, wala nang, alam mo yun na pressure na kailangan ko mag-triple job para lang kitain yung pambayad ko sa opisina, para mapasahod yung tao. Pero, medyo, ako pa naman ayaw ko yung nade-delay yung bayad sa tao. Ayaw ko yun. Siguro meron twice, may ganong eksena, delay mo na tayo kasi si client di pinagbayad. Good thing na ang mga tauhan ko is Pilipino. So, naintindihan nila yun. So, yung mga ibang lahi lang, kasi may mga part-timer ako na ibang lahi. So as we close this interview, I would like to ask, isang question na lang. Kasi dun sa pinagdaanan mo, makikita namin dun on how you thrive in challenging situations. But at the end of the day, lagi kang may nakikitang liwanag pa din. Yeah. At ito yung tinatawag nating sinag, di ba? So para sa'yo, ano ang sinag? Para sa akin, ayun ang sinag na kung saan nasa madilim na mundo ka sitwasyon bigla na lang may liliwanag at tutulong sa'yo. And that is God. For me, God, sinag is God. You know, light. Parang light of hope ko siya na, alam mo yun, nasa dark na situation ka, bigla na lang suddenly magliliwanag, tas everything is okay. Everything is solved. Kaya, advice sa iba, pag may mga dilim kayo, keep holding at darating din ang sinag ng mga buhay niyo. Alam mo yun? Yes. Again, thank you so much. Thank you. At Pinayak mo sumama ako. kayo dito sa amin. Pero ito, kasi kanina, di ba, tinatanong kita, kung kailan ka huling umuwi ng Pilipinas, anong sabi mo? 26... 20 after 16 Asian years. Games. Asian Games? 2007, I think. Okay. 2007. January. Parang yun yung time na nagbukas ang Mall of Asia. Actually, hindi ko siya naabutan. Hindi mo na Umalis ako, naabutan. hinuhukay pa. Ayun. So 2007, Yeah. hindi lang siya 16 years. Hindi lang, 18. Oo, 18 years na ngayon. So ngayon, kasi ang Sinag Digital Media is very happy na binigyan mo kami ng oras, naglaan ka ng talent mo para gawin yung mga wall paintings dito. Siyempre. And gusto namin makasama mo yung pamilya mo. Hindi mo man nakasama si mother mo nung 80th birthday niya, nung pandemic. But Sinag Digital Media will be sponsoring your airfare ticket para sa pag-uwi sa Pilipinas. Again, thank you so much. Thank you. Deserve mo yun. Thank you.
Salamat, Sinag. Thank you po. Ayun lang masasabi ko. Salamat, Sinag family. Thank you din. Thank you, Mike. Thank you so much. Sinag Spotlight.